Ang gagawin? Okay, so ako naman, I'm Rodney, so I'm a bass player, so ito rin yung profession ko. You're a pro musician, di ba? Yun yung gusto kong isipin. Pro musician. So, yun, nagkaroon din naman ng mga yun, professional gigs. So, yeah, thank God for it. So, ako Bawal magsabi kung anong artist na. isasabihin. Yes, wala. Pero nakasalamin siya. Oo. So, kasi, Talaga? O nga no! Galing mo na! nakasalamin. Salamin. Lahat tayo sa salamin. Basta nakasalamin eh. So, yun. Parang si Deva, ako rin high school ako nag-start na matuto o makatugtog. Start ako sa guitar, acoustic, electric guitar. Pero 4th year high school ako nun, so 16 years old na ako. So, yun, para sa akin, yun, sabi mo kanina kasi parang late na. O ano, nung, alam ko rin, parang sa case ko, parang late na yung 16. Usually, maaga nag-start eh, iba, 9 years old. Ngayon nga, mas maaga eh. Oo. So ako yun, 16, doon din ako nagkaroon ng opportunity makatugtog sa band. Pero as a, Guitarista. oo, gitarista. Talaga? Rhythm guitar. So, kaya lang ako napunta sa bass, nung nawalan kami ng bassista doon sa high school band. Parang as far as I can remember, yun nangyari. Tapos, lahat sila, mga kasama kong gitarista, parang mas magagaling sila sa akin. Ilan yung gitarista ng tatlo? Parang gano'n eh, tatlo kami. Tapos meron dalawang marunong mag-solo. So, rhythm lang talaga. So, ako yung naging replacement. Teka, parang pinapatotohanan mo yung myth na pagka hindi mo siya magaling mag-gitara, nagiging bahista eh. Baliktad, parang yung mga bahista daw, yun yung mga... Least experienced Ganun ba yun? guitarist. Well, yun. Hindi ako maniniwala doon. Siguro well, sa akin, basta yun yung naging path. Ayoko nga rin maging bahista nung time na yun. Kasi ang outlook ko rin sa bahista parang Hindi naririnig. bukod sa di narinig, wala akong ginagawa yun eh. Mas natuto ako, wala pala talaga. Sorry. Baka nagpating ako dito. Hindi, ibig sabihin, parang normally nakikita mo sila, parang nasa likod sila. Diba? Tapos parang tahimik lang sila. Ayun, kung di ka Kung ano mo musician. ngayon, ganun. Nasa likod lang. Parang usually quiet yung mga bassist eh. Kung ano yung akala mo, tama yun. Sa umpisa lang yun. Okay. Huwag kayo ma-discourage. Yan, Bahista kayo. Yan, importante. Sarap maging bahista. Actually. Anyway, so yun yung perception ko nun. So, sabihin, di ko pa siya naiintindihan. Hanggang sa yun, karoon akong, yun na yung opportunity para immersion. Then, pero sabi ko nga may nag-comment. Parang ma-relate ko siya sa gospel. Na hindi ko pinapansin, wala ko idea, di ko siya alam. Until ma-experience ko siya. Yun yung para sa akin, sa bass player. Normally, di mo siya, parang di mo siya maririnig unless musician ka. Yun, nandun ka sa mundo na yun. Pero yung advantage nga daw ng bass player, pagka lumabas ka na ng room, siya lang yung naririnig, kahit malayo ka na. Di ba? Kasi lahat ng high frequencies na harang na pagka... Malit lang yung range eh. Di ba? So ikaw yung pinakarinig pagka malayo na. Ugog na. Yep. Tsaka yung nararamdaman, siya, siguro mas nafe-feel ng audience kaysa naririnig. Yung guitar, parang upfront siya, di ba? And yung drums yun, yung nakikita yung flash. Kaya siguro yung yung mga
kilalang bassist sa international. Ito sinabi to niya sa paborito ko, si Billy Sheehan. Parang jokingly kaya niya sabi, yung anong ginagawa niya sa bass technically, diba, para siyang gitarista. Tapos later on, yung bass niya nilagyan pa yan ng ilaw. Para mapansin niya. Kaya sabi niya, yung jokingly, dahil yun nga, parang tingin sa bassist. Parang pag tinanong, ano sa band? Bassist. Parang ganun lang eh. Anyway. So ang sinasabi mo, parang based on the circumstance kaya naging basis. Oo. Pero paano mo in-accept yun? Kasi sabi mo kanina parang wala namang ginagawa yung bahista eh. Pero paano mo... Nagbago. Oo. So yun, ang nagturo rin sa akin mag-bass, gitarista rin. Tinuro lang nung una parang, di ba, sa chords ng gitara, root note, yun yung basic. Parang ito lang yan, okay, ganun. So hanggang tunan ko rin yung mga shapes na scales, hanggang sa, siguro una kong naging parang idol sa bass si Duff McKagan, sa Guns. Sa Guns N' Roses. Sa Guns N'? Kita mo, di mo kala. Sa Guns N'. Sa Guns N' Roses. Kasi yung Guns nung time na yan, sikat na sikat. So gusto ko yung mga songs. Age reveal. Tapos di yun din yung mga una kong Guns N' Roses. Mababa ka din yung bass, bro. Mababa ka din. tinry ko pero di ko kaya. Kasi si Duff, di ba? Oo, mababa talaga. Naka-pick. Tsaka sa Nirvana. Ayun, una rin akong, dahil sa kanya, nakapick ako talaga. Hindi ako marunong nung fingers. Si Metallica, di ba gumagapang pa nga eh? Oo, Emilio. Tsaka, kahit si di ba, nakapick nga si Jason Newsted. Oo, tama. Yun. So, hindi So, mo na inabutan si Jason, si ano na inabutan niya. Hindi, Emilio. inabot ko ng konti. so yun. So after nun, yan, hanggang nakita ko na si Nabil Shield, sabi ko, pwede pa sa'yo. Hindi na sa bass. Kasi syempre, Jaco Pastores, parang, wow, parang ganun. Mas lumawak yung ko, yung outlook, tsaka yung perspective sa pagtugtog ng bass. Tapos parang, na-feel ko, mas nakakatakot siya kasi may responsibility. Parang mabigat eh. Halat pag nagkamali yung bass. Hindi yung gitara yung mabigat. Hindi. Ay, gitara. Gitara mismo. Yung weight mong gitara. Bukod dun, yun. So meron kang responsibility na, yun nga, parang siya yung glue sa band. Between rhythm tsaka yung melody. Ay, actually maganda yung path mo kasi nagsimula na rhythm guitarist, diba? So, yung rudiments na, yun mahirap eh. Usually, ino-overlook ang rhythm guitarist. Totoo. Kasi sinasabi, hindi marunong mag-skills, hindi marunong mag-technical stuff. Pero importante yung rudiments ng rhythm. Kasi yung rhythm guitarist din yung nagdadala, di ba? Pareho nung sinasabi mo, even the bass. Siya yung nag-glue ng mga parts, ng mga riffs. So anyway, praise God, paano ka ngayon napunta sa ministry ko? Sa ministry, so sa Exalt, nag-start ako mag-audition sa, hindi pa yata Exalt tawag dun eh. Kasi 2010. Tama mo kung nasan kayo nun, baka nasa CCU. Kailan ba naging Exalt ang CCF Exalt? Exalt na siya, I think 2012 pa. Oh yun, baka, probably. Pero anong church yan, Brad? CCU! Ginawin natin yan. Okay. Christ Commission Fellowship. Kasi sabi mo, iba pa yung tawag eh. Pero sabi dito eh, ever since, Exalt naman na yung tawag. Baka music ministry lang, parang mga ganyan. Oo, kasi kung naalala ko parang hindi pa siya Exalt. Tapos, so 2010, nagkaroon ng audition. 2010. Wala pa nung, di pa ba nun eh. Hindi siya video, parang actual na. Oh. Doon pa Ano pa lang. yun? St. Francis pa yun? Oh, St. for Francis. sure. Gets. So, nung nag-audition ko, ako natatandaan ko, andun si Sammy. Gadi. As singer. Sammy yung ano? Sammy Gadi. Oo. Singer. Singer natin.
Tapos si Edward, I think, sa tables. Oh. Tapos si Michael Alba sa drums. Oh. So, wow, parang, So, siya yung sila yung hindi naman kinabahan. Kailangan mo dikitan yan. Dapat. Oo, kumbaga, kailangan prepared ka talaga. Anyway, tumutugtog na ako ng mga time na yun. So, syempre, Prog na yung tugtugan mo dati. iba-iba yung banda ko noon, nung time na yun. May prog, may pop. jazz. Okay. So, iba-iba nga. Okay. Yung time na yun, iba-ibang, tama ba? Parang ganun eh. So, nag-judge ka na nun. Teka, 2010, sorry. Siguro, hindi naman talaga jazz na jazz. Parang, Ako madalas ako yun, kung hindi jazz. Ako din eh. Ano? Ako din. Passing note yan, passing note. Sabi ni Paul, ako, nag-jazz ka na. jazz kidding. May nasa mga Galing. group nun na medyo na parang may jazzy, funky yung genre nila. So yun, nakapasa ako doon sa audition na yun. Tapos naka-attend ako ng mga ilang workshops na si Sir Mel Villena yung nakakonduct. Then, tapos hindi ko sorry, di yata ka 2010 nag-audition. Ano ba? Ano ba talaga, bro? Dahil Kailan nakatagal eh, no? Tama, Parang si CF naman, di ba? Siguro mga sabi mo, teka, hindi pala sisi. Basta between 2010, 2013, parang yun. So yung pero di ako nakapag-serve kasi tas di ko rin na attendan yung ibang workshops kasi yun yung time na yun marami akong gigs so nagka-conflict sa so yun di ako nakapag-serve Agad. oo Pero Hindi talaga. ano ka na nun, na-accept ka na. nakakapasa sa Kasi audition makapag-workshop ka na rin. sabi mo. pero hindi ko rin natapos yung workshop eh hindi ko nga alam kung may certificate so wala akong May workshop noon. Dati. ano Isang buwan nga eh. uy 1 month pala yun so yun Sila yung Edward yung nagana. Oo. So, siguro lang ako, baka 3 sessions. Tapos, yun na, di ako nakapag-serve. And I think yung time na nag-audition ako, basta yun yung may D-group na rin kami ng wife ko. Then yun din yung time na ibig sabihin, nirestore din ako ni Lord sa kanya. So parang ikaw, meron din akong that period. So yun. Then, so ang tagal. Nakabalik lang ulit, nag-audition ulit ako sa Exalt na 2018. Yung between, let's say, 2013 to 2018, parang masaya ako na hindi naging part ng ng ministry, sa music ministry. Kasi parang sabi ko, pwedeng, syempre, ito yung profession ko, parang may tendency na ako na may attention yung nasa sarili mo. Parang okay lang. Tsaka yung mga times noon na parang ikaw, sabi mo naging parang Sunday Christian. Yes. May ganun ako na ma-attend lang ako for message, pero sa praise and worship service, di ko ina-attendan. Ibig sabihin, yun parang hindi ko talaga naintindihan yung significance na yun, to give thanks to God, to worship Him through music. So, parang nakwento ko kita, parang looking back, tinama ni Lord pa rin yung muna. Tama. Sa akin parang gano'n. At tinama muna niya yung heart ko. Pero di na ako na-expect na na mag-join. At dumating yung Sundays na umatan kami na masaya ako na pupuri sa Diyos. Talagang kumaga, kailangan umattend ng worship service, hindi lang message. So yun. Until yun, dumating yung time na nagpa-audition ulit. I think si Tep Kuya Rod, may talaga? Nag-serve ako noon ako mag-serve sa CCF Eastwood 2017. Gets. Si Seth talaga yun. CCF. Kaya natawa ko. Pero hindi Nilinaw ko lang. Pero hindi group namin since nasa main siya talaga ever since. Kaya ako nasabing 2010. May pero siya kasi kanina. Sorry, magulo. Medyo, dahil ko kasi nakapanood movies, mga sci-fi, kaya magulo yun. Mga timeline. Naging interstellar. So yun,
praise God, 2018, yun, nag-submit din akong videos, tapos actual audition. Praise God na nakapasa ulit, kumaga dumaan ulit ako sa process na gano'n. So yun na, ano na. So first ko, nag-serve ako muna sa yan, SNS. Tapos hanggang sa Yun yung sabi ko. kaya sa yung dahil ay. Bakit? Bakit? So yun yun. Ano, praise God. Ano, kaya talagang privilege talaga makapaglingkod kay God. Doon pa sa kung nasaan yung passion no? Sa music. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you. Thank you, bro. Hello mga ka-worship!